Connected ka ba? I-reconnect ang sarili, pamilya, at Diyos. Sa makabagong panahon, ang pagiging konektado ay tila isang pagkaraniwang bahagi na ng ating araw-araw na buhay. Gayunpaman, mahalagang pagnilayan kung ang ating mga koneksyon ay tunay na makabuluhan at nagbibigay ng halaga sa ating pagkatao. Sa series Connected Ka Ba, tatalakayin natin ang kahalagahan ng malalim at matibay na ugnayan sa ating sarili, sa kapwa at sa Diyos upang mapalago natin ang isang buhay na puno ng tunay na koneksyon at kahulugan. Ito si kapatid na Kinglan ay magdadala ng magagandang balita tungkol sa ating buhay dito sa mundo. Kung tayo ba'y konektado sa ating Panginoong Jesucristo. Ang pamagat ng ating pagbubulay-bulayan o pag-uusapan ngayong umaga ay tungkol ang tao ay parang bulpin. Ang tao ay parang bulpin. Isang simpleng bagay, ngunit may malalim kung susuriin. Lahat tayo may layunin, may tinta, may panulat, at may pagkakataon na mag-iwan ng marka. Pero ang tanong, mga kaibigan, para saan ka sumusulat? Sino ang nagsusulat sa iyo? At ano ang sinusulat ng buhay mo? May laman sa loob. Diba? May laman sa loob. Ang ballpen ay hindi gumagana kung walang tinta. Tama naman, di ba? At ang tao, hindi makakilos ng tama kung walang laman ang kanyang loob. Hindi tinta, kundi espiritu. Diba? Ayon nga sa 1 Corinto 3:16, do you not know that you are God's temple and that God's Spirit dwell in you? O, diba? So tayo nilikha ng Diyos para mapuno ng kanyang presensya. Pero madalas puno tayo ng galit, inggit o takot. Kaya kahit gustong magsulat ng tama, wala tayong mailabas na kabutihan. Kasi mali ang laman. Kaya kapatid, kaningin mo ang sarili mo. Anong tinta ang nasa loob mo? Pag-ibig ba? O uot? Galit? May iba't ibang hugis, kulay at laman. May ballpen na mamahalin, may mumurahin. May makinis, may gasgas, pero ang tanong, nagsusulat ba? Gaya ng tao. May matalino, may simple, may mayaman, may kapos. Pero ang tanong, namumuhay ba sa layunin ng Diyos? Ayon nga sa Efeso 2:10, for we are God's masterpiece. No? God's masterpiece, created in Christ Jesus to do good works. Oh, diba? Hindi importante kung ikaw ay gel pen o ballpen lang. Ang mahalaga, ginagamit ka ba ng Diyos para magsulat ng kabutihan? Minsan nauubos din. Kahit ang pinakamatibay na ballpen ay napapagod din. Nauubusan ng tinta, nawawala na sa linya. At ganun din tayo, mga kaibigan, mga kapatid. Napapagod, nasisiraan,
nawawala sa direksyon. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest, according to Matthew 11:28. Pero, ang Diyos, hindi tinatapon ang pagod na bulpin. Bagos, pinupuno niya muli. Inaayos, inaakay, tinuturuan muli magsulat. Hindi ng sariling kwento, kundi ng kanyang kwento. Hindi mo sariling sulat ang mahalaga. Ang ballpen ay hindi nagsusulat ng sarili nitong kwento. May kamay na humahawak. At ganoon din tayo, mga kaibigan. Tayo'y ballpen lang. Ang Diyos ang totoong manunulat. According to Isaiah 49:16, I have written your name on the palms of my hands. Hindi mo kailangan magpakitang gilas, kaibigan. Hindi mo kailangan magmukhang mahal. Ang mahalaga, hinahawakan ka ng kamay ng Diyos. Ginagamit para mag-iwan ng marka. Ang ballpen ay ginamit para mag-iwan ng salta sa papel ng buhay ng iba. Ang tanong, anong marka ang iniiwan mo? Ayon sa Matthew 5:16, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Hindi kailangan i-grande. Kahit simpleng kamusta ka. Magdarasal kita o isang yakap sa may sugat sa puso. Yan ang markang ng liwanag ng Diyos. Kapag sira, di ka itatapon ng Diyos, kaibigan. Minsan ang ballpen ay ayaw na sumulat, sira. Marahil. Pero hindi agad-agad tinatapon. Ikinukuskus muna, inuuga, pinapainit, binibigyan ng pangalawang pagkakataon. Ganyan ang Diyos. Ayon sa Panaghoy 3:22-23, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Kung iniisip mong sira ka na, kaibigan, wala nang saysay, pakinggan mo ito. Ikaw ay mahalaga pa rin. Hanggang kailan may tinta, may layunin. Habang sumusulat pa ang ballpen, hindi ito dapat isang tabi. At habang may hinihinga ka pa, may mission ka pa dito sa mundo, kaibigan. Ayon sa awit 118:17, I will not die, but live, and I will proclaim what the Lord has done. Kaya mga kapatid, habang may tinta pa ang puso mo, habang may galaw pa ang iyong mga kamay, at tinig pa ang iyong mga bibig, isulat mo. Isulat mo ang pag-ibig ng Diyos. Isulat mo ang biyayang hindi kayang pantayan. Isulat mo ang pananampalatayang kahit pagod na, ay patuloy pa rin lumalaban. Ang tao ay parang ballpen. Ginawa, hindi para magmukhang maganda, kundi para maging kasangkapan ng may likha. Kaya kung sa tingin mo'y wala ka ng selfie, kung sa tingin mo'y wala ka ng tinta, lumapit ka sa Panginoon, kaibigan. Siya ang Diyos na kayang magpuno sa iyong kawalan, mag-ayos sa iyong sirang katawan, at sumulat sa pamagitan ng iyong buhay. Ang isang kwento puno ng pag-asa, pagbabago, at pagmamahal na walang hanggan. Ako'y isang ballpen, at ang Diyos ang nagsusulat. Mga kakonektado, maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod,
Ako si kapatid Kinglan Galon ang nagsasabi, purihin ang Diyos. Amen.